Sabi nitong isa, si ano, babati ito si Boss Dada tsaka si si Jojo nang dito mga vlogger din na grabe yung nung nakita ko actually sa kanila ko nga nakikita yung yung binabalita nila yung post mo. Hindi ko alam ba't di nag-a-appear sa akin post mo. Come on, man. Ba't ganun? Kasi Hindi nga, ako friend. ano nga ako diba, naka-restrict ako, hindi ako nag-a-appear sa mga newsfeed ng maraming Sinasadya tao. ko pa eh. Oy mga kababayan, baka naman pwedeng i-follow ninyo, mag-subscribe kayo. Personal page na lang tapos nakita ko doon, wala kang Twitter. Bakit? May fake account ka ba doon? May nagfi-fake sa'yo doon? May gumagawa ng fake account. Tapos ang ano kasi niyan, Byron, halimbawa, marami kasing mga bago ngayong panahon na to, no? Halimbawa, can you imagine, administration, gustong idemanda si Byron, mga vloggers. Napanood mo yon? Napaka-abnormal nitong, ewan ko, anong nasa trip nila. Hindi, kasi alam mo, walang trabaho yung mga nagbebenta ng suka sa kanila eh. Yung mga nautusan magbenta ng suka, yung mga ensimada vlogger, wala eh, kasi walang utak eh. Kaya tuloy, gusto kaming makulong. Byron, kahit isang vlogger walang dinimanda ang Duterte administration. Oo nga. Or walang takot na ididemanda. Okay? 'Di ba? Oo. Ang dinimanda pa nga vlogger. Kayo pa ang dinimanda. Vlogger, ang mga vlogger ng DDS ang dinimanda noon, 'di ba? Halimbawa si RJ nung vlogger nung DDS pa siya, si RJ dinimanda siya ni Trillanes. Demanda kami ni Jover. Ako, nakipagsettle lang sa akin si Jover. Pero walang mga vloggers noon na tinugis at idinimanda ng ba? Meron ka bang kilala? Sino bang DOJ nung panahon ni PRRD? Si Leonardo Guevara. Si Maynard. Oo. May narinig ka ba ginawang ganyan ni Maynard? Wala. Tahimik yun eh. At saka yun, very professional. Iba itong isa parang nakainom eh. Nagulat na nga lang ako. Alam mo kanino pinapanood? Kay Maharlika. Kay Maharlika ba pinanood? Sabi ni Maharlika, ay nako hindi ko kasundo itong ibang mga vloggers dito, no? Pero bakit yun naman ito ididemanda? Hindi, Hindi alam mo mo, magkawin. para magkaroon ng trabaho yung mga vloggers nila. Kasi, ewan ko nga, ang layo talaga eh. Ito, hindi naman sa ang layo ng DDS vlogger at saka ng itong vlogger na Ensimada vlogger na ngayon. Parang hindi ko alam kung saan pinulot itong mga ito. At least kahit Wala nga. dati, mga abogado. Actually, ang pinakabarubal lang ako. Hindi man ako vlogger pa at that time. Kayo matatalino mga DDS vlogger nun eh. Saka yung mga DDS vlogger nun, bakit yung administrasyon pinupuna? Oo. At saka kayo? Walang kumukumpas sa inyo nun eh. Kaya kanya-kanya tayo to. Kaya nga nagkaaway, di ba? Kaya nga nag-aaway nga tayo. Kanya-kanya tayo nun eh. Walang kumukumpas nun eh. Ewan ko ba to si PRRD parang ayaw niyang ganun yung kumukumpas. Wala talaga. Wala siyang pakialam. So, ang ano niya, may gustong magpakumpas nun. Ngayon, nakahanap na siyang kumukumpas sa kanya. Oo, yung naningil ng 300,000 a month. Alam mo ba yun? Hindi mo alam yun? Hindi ko na sasabihin kung kanino niya siningil. Nagalit yun. Alam mo yung siningil niya, sobrang natawa kasi hindi talaga nagbibigay yung mga yun eh. Hindi yun. As in, siguro, tulong. Or may tutulungan kang papatulong ka, yun, tutulungan. Pero yung singilin mo ng 300? Kasi naman may pondo naman kasi doon para sa mga nangangailangan ng healthcare. Oo. Meron naman kasi pondo talaga doon. Oo nga, kaya nga sabi namin, yun na lang ang pwede, 'di ba? Doon ka na lang humingi ng tulong, pero yung maningil ka ng 300,000, sabi. Hindi, ngayon siguro malaki na ang presyo nun. Pero wala na siguro yun. Well, mas malaki na siguro ngayon kasi noon hindi naman ganyan pakalaki ang kanyang. Oo. Pero ngayon siguro, bigyan mo lang ng Alfonso yung mga vlogger ngayon. Nila, kasi wala ka namang, ilan lang nanonood doon. Yung mga Alfonso vlogger nila, baka bigyan mo lang ng konti yun. Wala na. Siguro, okay na yung mga yun. Kita mo, Byron, can you ever imagine, noon, halimbawa, nung panahon pa ni PRD, na-imagine mo ba na one day makikita mo si Maharlika kang ganyan? Oo nga. Ay, grabe yun, Oo.
Actually, pinanonood ko nga. Hindi, ito honestly pinanonood ko siya minsan kasi nakikita ko talaga yung banan niya. Sabi ko, ang layo nito. Talagang no? Ganun siya. May hugot eh. May hugot eh. Ako kasi nung una, sabi ko, ano nangyayari kay Maharlika? Kasi nga, of all vloggers ni BBM, si Maharlika lang saka yung bagong lipunan, yung dalawang yun, talagang hindi ko na-imagine na magiging ganito. Magiging Talagang, antay, parang never, kasi Byron, Diyos ko, panahon pa ni Pinoy, kulang na nga lang, halikan nila at sambahin at dilaan ang paaning ng mga Marcoses at ni Oo. BBM. At saka dati, yan? Wala pa si PRRD Marcos na sila eh. Yan ang talaga mga loyalista. Yan ang totoong loyalista. Oo. At sa sobrang loyalista ng mga yan, naaway pa nila tayo dati. Oo nga. Kasi sabi nila, di ba, mga Cayetano kasi yan, mga Cayetano. Oo nga. Ay, Maharlika, inang ha. Alam mo naman yan, pwede tayo magbardugo ng dalawa. Sa kasi, si Roy, no? Kaya sabi ko, nagko-comment minsan sa page ko, si Roy, sabi ko, my God, Roy, sayang yung pinagpagura ninyo. Kasi ganun talaga sila ka-dedicated noon. Lahat, inaaway talaga nila yung mga, makikita lang nila na kahit kaunting pagiging anti-Marcos. Natawa ako doon sa Cayetano mo. Pirang buhay yan. Mas parang pro Cayetano pa sila ngayon eh. Joke lang. Hindi, tapos ngayon, sabi ko talaga, alam mo yan, sabi ko yan kay Maharlika, kay Roy, kayong dalawa lang talaga hindi ko in-expect. Kaya nga, mabigat to. At hindi ko rin expect si Glenn Chong. Kasi nakasama namin yung si Glenn Chong eh. Talagang pinaglaban niya si PBBM noon. Ay, to Byron na, 'di ba, magkakasama tayong in-invite noon ni Franco Mabanta 2017, November 2017 para mag-dinner dyan sa Forbes Park. Ano yung pinakausap sa atin? 'Di ba humingi sila ng tulong about dun sa protest nila kay Lenny kasi hindi sila kinakausap ng media. Tapos ngayon, ewan ko ba? Pero wala namang lumalapit sa iyo na para sabihin na, oy, medyo ka na ha, sumusobra ka na ha. Baka namang kaya nga umalis na ako ng Pilipinas. Daya mo eh. Ano ang bisa mo dyan? Student ka ba dyan o nagtuturo? Student. Ay, speaking of nagtuturo, nabanggit mo yung nagtuturo ha. Bakit? Imagine, I just discovered today na ang isa sa mga nagtuturo dito sa university na ito, kasi alam mo, ang mga universities ka dito sa China, they are public state universities, no? So they're funded by the government. Si anak ng isang super anti-China ay nagtuturo dito. Sino yan? Sino? Anak ng... Hindi ko pwede sabihin, baka makikout ako dito sa university, no? Politiko? Itago na lang natin siya sa codename na Punong Mahogany. Pambira, Talaga? Kaya sabi ko, grabe, na parang, sabi ko, in fairness ha, na grabe. Can you imagine na may Diyos, mayroon nila. Pero naman talaga ikaw kasi ayaw mong maniwala eh. Kita mo nilagay ako sa same university? Pero don't tell me teacher mo siya talaga. Hindi naman. Hindi mo naman siya teacher. Hindi mo siya professor. Teacher siya ng isang Pilipino dito. Ano yun? Sinisiraan niya China habang nandyan? Hindi nga. So parang nagulat nga siya kasi nga yung Pilipino na nag-aaral din dito, sabi niya sa akin, Sas, may sasabihin ako sa'yo. Ano? Nagulat nga ako kasi nakita ko yung isang professor, ang apelido ay ka-apelido ni Punong Mahogany. O, tapos, sabi ko naman, ano naman ngayon? Tinanong ko siya. Kaano-ano mo si Punong Mahogany?
tatay niya si Punong Macaputo. Tinanong mo talaga, personal? Tinanong nga nung Pilipino. Kaya nga, tinanong Na ng Pilipino? So, umamin Oo, talaga. Pambira yun. Hindi kasi dito ang hindi kasi naka-public yung roster ng faculty eh. So parang pag ganyan kasing profession, para they take it it's a very respected profession. So hindi yan nakabalandra diyan. So ganun ang eksena. Buti inamin niya. Oo, inamin niya. Pero naman kasi in fairness, hindi naman daw kasi siya kumo-comment sa politika. Tungkol doon sa Anong tinuturo niya? 9-line? Siya? Ang program kasi ng Pilipino na yun ay MBA. So, business administration yung walang yung, politics. Walang politics, business lang. Okay. Lupit Anyway. Okay. Okay. May sinabi na si Boss Dada. Ewan ko kung yung tama yun. Naku, Boss Dada, baka mademanda na naman kayo yan. Oo nga, Boss Dada! Patong-patong na tong demanda natin Tama na. Ano raw kaso nyo? Contempt of court, indirect. Kasi daw, ito isang dahilan niya doon sa kanyang speech, dapat daw hinuli namin bilang citizen arrest or ganon. Sabi ko, paano namin uhuliin sa Zoom? Gaganunin namin, papalabasin namin. Dapat daw hinuli namin. Sa Zoom yung interview. Oo, Zoom lang namin in-interview. Hindi naman hindi nga yung mukha niya nakatakip talaga eh. Boses lang niya yung halos naririnig talaga ng tao. Pero syempre, kaboses naman niya. Pero very sila, nagpa-send lang ng link. Walang kasi hindi mo naman matatawagan yun eh. Kahit noon pa, hindi talaga siya makokontak. Mahirap makontak to. Mukhang taga-bundok talaga to. Si Bantag talagang tagong-tago yan eh. Hindi ko alam kung asan siya. Yun ang doon eh. Dapat daw, inaresto namin. Sa loob-loob ko, hindi nyo nga ma-aresto ba? Ako papa-aresto. Tamad nyo naman. Paano nga arrest? Ewan ko nga na-arestuhin ko. Paano na arestuhin nyo? Hindi kayo mag-aresto. Bakit ako? Ba't trabaho nyo? Gusto nyo gawin ko? Alam mo, maganda yung pagtatanggol sa inyo ni Maharlika, ha? Pasalamatan niyo si Maharlika. Alam mo, thankful naman ako kay Maharlika. Actually, nagpasalamat naman ako. Alam mo, sabi niya, paano nila uhulihin? Kayo nga, nag-interview nga kayo ng mga kriminal sa loob na. Tsaka alam mo ba, even before, panahon nila Gringo, lahat yan ini-interview. Lahat ng naging rebelde nung panahon ni Cory, ini-interview yan ng media. At actually, may nagkwento sa akin, hindi ko nalang sasabihin, isang reporter, na iniipit din sila ng gobyerno noon. Pero hindi yun nagsasucceed sa court. Kasi meron talagang kalayaan na mag-interview nila. Although, laging nananakot. Dati at that time, tinatakot din daw yung media pag ini-interview sila Gringo. Yung time na yun. Well, ang kasi niyan is, bakit di ba nga yung BBC nga, di ba yung inaway ko na BBC, nagalit ako kasi nga nang i-interview sila ng ng nagtatagong hired killer. Oh. Yun sa yung pinunta natin. Oo, inaway mo. Yeah. Ewan ko kung naalala ng mga kababayan natin, yung sinama ni Mocha Tots ng away. Di ba naalala mo yun? Sabi ko yung pinagaulo ko. Nakakapag-interview nga kayo ng hired killer tapos hindi kayo makapag-interview ng official ng gobyerno ng Pilipinas. Oo nga, naalala ko yun. Ayun ewan ko, contempt of court daw ang sabi sa amin pero wala naman. Actually, lahat ng tinanong kong abogado, wala Kasi ang contempt of court ang nagsasabi niyan. Kaya nga niya kinukontempt kasi nga may ginawa kang kabastusan, whether direct or indirect. Pero court ang nagsasabi niyan. Ang pwede lang gawin ng DOJ, manifestation. It's not really magsampa. Magmamanifest lang sila. So, court siya? So mag-aano siya na sasabihin lang niya, ito, bastos to mga to, in-interview yung ganun lang. Pero hindi naman demanda ang tawag doon. Bakit si Teves ini-interview rin naman to ng media?
Ganun talaga eh. Kaya nga, actually, ako nananawagan nga ako. Lagi ko sa live kaya nananawagan ako na ma-interview si Tebes eh. Para mas lalo umikot ang puwit nila. Di ba may media na in-interview si Tevez? Hindi Or ako something like- napasama dun eh. Hindi nga ako kasi hindi ko namang ako contact kasi umaga ata sila nun eh. Hindi ko alam yung mga vloggers. Oy, Di ba may mga vloggers na nag-interview? Eh bakit hindi nila i-demanda rin yung mga vloggers na Sandali. nag-interview kay Tevez? may nagri-ring eh. Naku po. Oh, pakisabi kay Sas, tumahimik na siya. Bigyan ko na lang siya ng 2 million. Miscellaneous. Di ba yun yung chismis? Di ba yun yung chismis sa akin? So love the Philippines. 2 million. Hindi mo tinanggap. Ba't di Ang mo sabi, tinanggap? ang sabi nila nagdidemand, ang sabi nila nagdidemand daw ako ng 2 million para manahimik ako. Sabi ko, gago ba kayo? Kayong lumapit sa akin, nag-offer kayo ng 2 million para iburahin ko yung mga posts. Ay, may nag-alok sa'yo. Yes, ano yan eh, bago siya na-pick up ng international media. Bigyan ka, mabigay ka naman ng clue. Sino yung nag-alok sa'yo 2 million? Hindi ano kasi siya eh, hindi direktang yung mga officials ang nag-ano, merong intermediary. Kaya nga ako noon, Byron, sabi ko mga gago talaga to. So ako naman, parang wala lang sa akin yun. Tapos biglang lumabas yung ganung chismis. O ngayon, nung sila yung naglabas ng ganung chismis, sabi ko, alam ko na kung sino kayong nag-offer. Wait lang nga. Wait mukhang importante ito eh. Sinabi ko ng live tayo eh. Mukhang gustong pumasok. Wait lang tatanong ko lang. Ini. Isang good nasa media. Okay. Ipapapasukin mo sa Zoom? Hindi. Pinatay ko. Sabi ko live. Anyway, so sino yung nag-alok sa'yo ng 2 billion? 2 million. Ang ano kasi niyan is mga sa admin. Ngayon, nung kaya ko nalaman na ngayon na sa admin, kasi nga 'di ba, meron silang anonymous vlog. Biglang lumabas yung eksaktong amount, 2 million. Sabi raw, nangihingi daw ako. Sabi ko, gago ba kayo? Ikaw yung nag-offer nun. So ngayon, alam ko na kung sino yung Anonymous. kung sino talaga yung official talaga. Kasi nga 'di ba, ano naman yan, dinadaan naman yan ng mga layerings. Estudyante? Hmm. Estudyante ba yan? Hindi, pero alam mo, at least naman nabawasan mo yung extraordinary fund kung sakasakali. Kung tinanggap mo yung 2 million, di ba? Nabawasan mo ng konti. So, may mga may mga eksena pa yon na grabe pa yung, alam mo na pag nagpa-bribe naman kasi ganyan, no, hindi naman nila diretso sasabihin na bribe. So, mga paikot-ikot, sabi ko, ay, gago pa lang to mga to. Tapos, ayun na nga na, wala, hindi na-pick up siya ng international media hanggang kumalat mula Middle East hanggang Switzerland. So, Oo nga eh. Pero eto, sa tingin mo, etong topic na etong sa extraordinary, what do you think of this? At tingin mo, mapapatay to? Mapapatay yung sunog? O mapipick up to? alam mo kasi nga, ang iisa lang kasi ang pwedeng mag-object dyan sa extraordinary fund ng Kongreso eh. Presidente. Hindi, sabi, yung medyo possible naman. Hindi pwedeng harangin to sa BICAM, ano? Sila yung tatanggap ng extraordinary fund, yung gagawa din ng BICAM. Sandali, may extraordinary fund bang ng Senate? Yes, 331 million. Mababa. Medyo less ang kakapalan ng mukha. Ano? Oo, less. Kasi nga, Medyo 24 lang naman. pero tanggap naman ng konti yun, yung 300, kahit pa paano. Kasi 24 naman. naman sila, yung 24 sila, 330. Saka ano naman siguro, no, hindi ganun kasi nga, 'di ba, the real action is in the House of Representatives. Kasi diyan nag-uumpisa ang impeachment. Paano kung naging greedy yung ano? Hindi talaga namahagi. Mukhang mayayari siya, no? Alam mo, may narinig akong ganyang chismis din na talagang, bakit
yung mga pondo parang may nakokoral ng mga kakamkam. Ganyan na daw ang bago ngayon, may kakamkam at Makamkam talaga, ha? Makabusog yan, eh. di ba mga kakamkam at mga ano ba yung kabila? Ano bang opposite ng kakamkam? Anong opposite? Patay gutom? Kakarampot. So may kakamkam Tsaka at mga may patay gutom. kakarampot. Ah. Oh. Yung kakamkam, busog na busog. Oo, O laki pupunta na pa nga ng eh. F. Ang laki na, sabi. Sobrang laki na niya, nakita ko. Oo, nakita ko sa isang birthday. Ang laki, sabi ko, ang laking tao nito pala. Lumaki na siya. Hindi man ganyan kalaki ang before. Oo nga eh. Sa bagay, kung ganyan nga naman yung extraordinary mo, kahit araw-araw ka pang mag-buffet niyan sa Sangril, talagang Kaya- siya. Kasi syempre, di ba, saan mo gagamitin yung perang kinakamkam mo? Alam mo naman, itago mo Pero lang. yan dyan. anong basa mo dun kay dun sa ginawa naman nila kay Gloria na kesyo dinemanda pa yung isang bago na namang case na from maging presidente pa Malampayan. ni Gloria? Oo. Ano yun? Ano pa nga ba? Di ba ganyan din naman ang ginawa ni Pinoy kay Gloria? Hindi, hindi ba nila naisip na, kasi siyempre, malakas pa rin si Gloria kahit papaano sa mga kakampi niya sa lakas. Well, tingnan natin. Syempre, merong gravitas si Gloria, pero wala siyang extraordinary. Oo nga naman. Minsan, ang loyalty ng tao nasa extraordinary, no? Oo, extraordinary funds, di ba? Kaya nga siya extraordinary, di ba? Oo. Parang pork barrel yan eh. Yung extraordinary, bibigay mo lang yan. Hindi naman kailangan ng todong-todong certification yan. Mas malupit pa to sa pork barrel. Ang pork barrel talaga na-audit eh, kahit papaano. Ay, paano? Di ba? Hindi lang siya certification, no? Hindi, at saka I mean, kunwari, meron kang 100%, at least sa mapupunta sa proyekto niyan, may 40% pa, 20%. Ito talaga. Kailangan may project talaga. Kailangan may project talaga. Oo. Kahit papaano, meron pang nabungkal kahit konti. Ito talagang lang, certified mo lang na ginamit ito sa extracurricular namin. Di ba ganun lang? Pero ba't di nagre-reklamo yung mga walang yung mga may ingay dyan na mga makakaliwa, no? Wala. Baka nga kasama sila sa extraordinary, League of Extraordinary. Meron na ngang meron na ngang bagong meme. Yung movie na movie, yung Extraordinary League. Gentleman's Extraordinary League. Ano yung movie na yun? Oo. Nandun picture nila? Oo. Magkakasama sila ni Tamba. Ay, grabe. Pambihira. Anyway. Ang naman kasi, iniipit nila yung mga member dati ng PRRD admin. Hindi naman natin alam kung bakit nila kailangang ipitin. Narinig mo ba yung pinagtatanggal nila yung mga appointments? Yung mga appointments ng ni PRRD? Actually, marami pa akong narinig eh. Hindi ko lang, I'm not just authorized to say it, pero talagang direct na narinig ko na pati yung mga budget na supposedly pantulong sana tinatanggal, mari sa mga department. Basta ang makikinabang na politiko doon ay kakampi ni PRRD. Oo. Yung Malasakit Center ba ni Bongo? Yan, Meron pa isa bang yan. funding? Ayoko na lang sabihin eh. Sinabi mo na. Actually, isa yan sa mga pinipilay nila ngayon. Kaya Di ba pansin, nasa batas yan? marami nagrereklamo dyan bakit daw wala ng pera sa Malasakit Center. Tanong nyo sa naglalagay. Pwedeng magiging walang pera. Kasi nga, nasa batas yan. Yung Malasakit Center. Meron bang batas ngayon? Na umiiral? Parang wala naman ah. Kasi nga, nasa kasi tayo, extraordinary times. Ayaw, kaya naman pala. Ang lupit mo talaga. Oy, Byron, sige. sugo Okay. na ako. Maraming salamat ha. Thank you very much sa iyo ha. Thank you at sana sa uulitin mong uling expose
Huwag mong Paligid kakalimutan. pondo nung Marley ka ng Malasakit Center. Ang ganda-ganda ng konsepto no, Oo no? nga eh. Maraming salamat. Thank you very much. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye. Oh, yun. Ayan na. Oh, eto na. Sandali. Bye-bye. The next performance will start momentarily.